Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos sa umaga na ito. Yung malakas na palakpak na naririnig sa langit. Hallelujah! Tumayo po tayong lahat sa banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Mga kapatid, tunay na tayong pinagpala sa umaga na ito sapagkat nandito tayo para sambahin at luwalhatiin ang nag-iisang tunay na Diyos. Amen! Hindi tayo nandito mga kapatid para sumamba sa rebulto na walang magagawa sa atin. Amen. Na kapag sa oras ng sunog, ikaw ang magbubuhat sa iyong Diyos, hindi Diyos ang magbubuhat sa iyo. Dito mga kapatid, ang ating Diyos, anumang pagsubok ang ating daanan, tatangan-tanganin tayo sa kanyang balikat at tayo'y pagtatagumpayin. Mapalakpakan ba natin siya sa umaga na ito? Yung palakpak na may pagpapasalamat. Hallelujah! Hallelujah! So we sing praises unto the Lord as we invite our worship team to lead us and join us in worshiping the Lord this morning. Our first song, Araw-Araw Magpupuri. Hallelujah! Here we go. Ooh-ah-ah. Ooh ah ah ah, ooh ah ah, ooh ah ah ah, ooh ah ah, ooh ah ah ah. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, araw-araw sasamahan. Araw-araw di iwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Ooh, ah, ah, oh, ooh, ah, ah, ooh, ah, ah, oh, ooh, ah, ah, ooh, ah, ah, oh, ooh, ah, ah, ooh, ah, ah. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Yes! Araw-araw sasamahan, araw-araw di iwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos. Come on, sing it! Anumang maging panahon, yes! Anumang pagkakataon, hallelujah! Anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Yes. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Come on, clap your hands like this. Walang gaya mo, O Panginoon, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. I wanna hear you. Wala kang katulad, lalala kang katulad. 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 Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging sitwasyon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin.
Hallelujah. Ito ang aming awit ng pag-ibig sa iyo, dakilang Diyos. Hallelujah. Sa umaga na ito, iniibig at pinupuri ka namin na aming Ama. At sa pagbubukas po ng ating banal na gawain, inaanyahan ko po ang aking kapatid na si Brother Dan Tuluan. Pangunahan po tayo sa ating pambukas na panalangin. Panginoon, muli po God, salamat po God sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, upang muli kami pagkatipon-tipon, O God. Salamat po, O God. Patnubayan mo po ang bawat isa sa amin, O God. Patnubayan mo po kami sa aming pananambahan, O God. Ituwid mo po, O God, ang aming kaisipan, O God. Nawa po'y makasunod kami sa iyong pamantayan, O God. Nawa po ang lahat po ng aming gawain, O God. Iniuugnay po namin ito sa iyo, O God. Patawarin po ninyo rin po kami, O God, sa aming nagawang pagkakasala. Maging ito man ay namalayan namin o hindi, O God. Linisin po ninyo, O God, ang karunihan ng bawat isa sa amin, O God. Nawa po, O God, maging karapat-dapat kaming laging nagpupuri sa iyo, O God. Oh, God, hallelujah. Salamat po, God. Salamat po sa biyayang ipinagkaloob po, God. Huwag po ninyo kaming pahintulutan na makagawa ng pagkakasala na hindi, O God, karapat-dapat sa iyo, God. Umaasa po kami, O God, sa iyong kaliwanagan. Liwanagin mo po, O God, ng iyong liwanag ang bawat isa sa amin. O Diyos, sa iyo po namin pinagkatiwala ang lahat sa aming buhay. Sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Palakpakan natin minsan pa ating dakilang Diyos. Lord, be with us today. Hallelujah. Our next song is the Cebuano song that we translated in Tagalog, mga kapatid. Nahunog sa pagdaing. Ibig sabihin, nagundong ng papuri ay para sa ating dakilang Diyos lamang. Hallelujah. Nagundong ng papuri, tanging sa'yo lamang. Daluyong ng pag-awit, tanging sa'yo lamang. Come on, sing with us. Nagundong ng papuri, tanging sa'yo lamang. Daluyong ng pag-awit, tanging sa'yo lamang. Di ako titigil na ibahagi ang mga kamangha-mangha mong gawa. Di ako titigil na ibahagi ang kalayaang nakamtan. Ang katawan ko itatalon ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay wawagayway at ipapalakpak sa kalayaang nadarama sa iyong presensya. Sumigaw! Akong may kalayaan! Hallelujah! We have freedom to worship the Lord in this place. One more time, let's sing it. Nagundong ng papuri, tanging sa'yo lamang. We offer it to you, God. Daluyong ng pag-awit, tanging sa'yo lamang. Yes! Nagundong ng papuri, tanging sa'yo lamang. Hallelujah! Daluyong ng pag-awit, tanging sa'yo lamang. Di ako titigil na ibahagi ang mga mga mong gawa. Di ako titigil na ibahagi ang kalayaang nakamtan. Ang katawan ko itatalon ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay
wawagayway at ipapalagpag sa kalayaang nadarama. One more time! Ang katawan ko, itatalon ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang ating kamay, wawagayway at ipapalagpag sa kalayaang nadarama. Sa iyong presensya. Sumigaw! Ako'y kalaya! Yes! Hallelujah! Hallelujah! We have the freedom in the presence of the Lord. We're gonna sing this for the last time. I hope you join in. Dalugod ng papuri, tanging sa'yo lamang. You sound good? Daluyong ng pag-awi, tanging sa'yo lamang. Only to you, God. Dalugod ng papuri, tanging sa'yo lamang. Hallelujah! Daluyong ng pag-awi, tanging sa'yo lamang. Hallelujah! Di ako titigil na ibahagi ang mga kamangha mong gawa. Di ako titigil na ibahagi ang kalayaang nakamtan. Ang katawan ko, itatalon ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Ang aking kamay, wawagayway at ipapalakpak sa kalayaang nadarama. One more time! Ang katawan ko, itatalon ko at isasayaw ko sa iyong presensya, O Diyos. Hallelujah! Ang aking kamay, wawagayway at ipapalakpak sa kalayaang nadarama sa iyong presensya. Sabay-sabay, ako may kalayaan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos ng may kalayaan, ng may pagsamba at ng may pagdadakila sa umaga na ito, sapagkat ang kalayaan ay nagbubula sa Kanya. Ang aming pagsayaw ay sa iyo, ang aming pagkilos ay sa iyo, ang aming paghinga ay nagmumula sa iyo. Kaya ibinabalik namin ang lahat ng ito sa iyong mahal at matamis na pangalan, sa iyong marilag na pangalan. Ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba, patuloy natin palakpakan siya. Hallelujah! He's worthy of our praise today. Hallelujah! Hallelujah! Mula ngayon hanggang magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Hey! Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Let's sing it together. Ika'y aking Sasambahin, yes! Ngalan mo'y sasambitin, pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan, pasasalamatan magpakailanman. Yes! Hallelujah! We live and breathe to honor you, God. Pagpupurit, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man, pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Let's sing it. Ika'y
aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. You sound beautiful today, church. Pagkat pag-ibig Yes! mo ang siyang Mahalaga sa akin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Let's sing that again. Ika'y aking Sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. I want to hear you sing it. Ika'y aking. Sasambahin, Yes! ngalan mo'y sasambitin. Hallelujah! Pagkat pag-ibig mo ang siyang Mahalaga sa akin, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Come on, sing. Ika'y aking. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. One more time. Pasasalamatan magpakailanman. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. We worship you, Lord. We honor you, Father. You deserve our praises today. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating susunod na awitin, mga kapatid, sa umaga na ito, pinapaalalahanan tayo, mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi napuputol, ito hindi nagwawakas. Ang katapatan ng Diyos sa ating buhay mula noon hanggang ngayon, hanggang magpakailanman. Hindi sa lahat ng panahon ang Kristiyano ay tapat. Hindi sa lahat ng panahon ang Kristiyano ay mainit na naglilingkod sa Kanya. Hindi sa lahat ng panahon ang Kristiyano ay umiibig ng buong puso sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay tapat sa lahat ng panahon. Mula pa noon, mula pa sa ugat ng ating lahi, mula pa sa kauna-unahan na tinawag at niligtas ng Diyos sa ating mga pamilya, naging tapat na ang Diyos. Kaya hanggang sa oras na ito, siya ay ating Diyos na sinasamba at pinapupurihan. Itaas natin ang ating mga kamay ng malaya sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos at damhin natin ang kanyang banal na presensya sa umaga na ito. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat itong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila Ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lahi. Maging hanggang wakas nitong buhay.
ka, O Diyos, tapat hanggang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, Maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Ang pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, O Jesus, dakila ka, hallelujah, O Diyos, O Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo, matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Hallelujah! Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Ang pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, Oh Jesus, dakila ka, O Diyos, O Diyos. Awitin natin muli yan, hallelujah! Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo, Matibay na sandigan. sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Ang pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila. You are great and mighty, O God. Dakila ka, O Diyos. O Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo, matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. ang pag-ibig mo'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila
dakila ka, O Diyos, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Habang ating nadarama ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos sa lugar na ito, ibigay natin sa Kanya ang ating puso, ang ating pagbuburit, pagsamba, sapagkat ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Hindi siya bulag, hindi siya pipi, hindi siya katulad ng sinasamba ng iba na mayroong mga mata ngunit hindi nakakikita, mayroong tainga ngunit hindi nakaririnig. Ang ating Diyos ay buhay, atin siya mararanasan sa ating buhay kung buong puso tayo magpupuri sa Kanya sa umaga na ito. Hallelujah! Katapatan mo, O Diyos, tunay ang dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pa samba, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Hallelujah! Sa aming puso, Sa aming buhay, papurit pagsamba. Bukas mo ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y Wagas at walang kapantay. sa aking puso, sa aming buhay. Papurit pagsamba, iaalay. Bukas noon ngayon, Magpakailanman, luwalhatiin ka.
sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo Ay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin. Yes! Hallelujah! Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Awitin natin lahat, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Let him hear your voice this morning. Panginoon, Panginoon. Ay buti mo sa akin. Yes, God. Hallelujah. Hallelujah. Pinupuri ka namin at sinasamba sa umaga na ito, dakilang Diyos. Hayaan mo, dakilang Diyos, na aming mga puso at isipan ay nakasentro sa iyo, mahal na Panginoon. Hindi sa amin nakikita, hindi sa amin nararanasan, kundi sa iyo lamang, mahal na Panginoon. Sapagkat ikay karapat dapat purihin, ikay karapat dapat sambahin. Hallelujah. Hallelujah. Misa pa natin palakpakan ang ating dakilang Diyos. Ang ating Diyos na tapat, ang ating Diyos na makapangyarihan. Maaari po kayo bumalik sa inyong kinaupuan pansamantala, mga kapatid. At binabati ko po kayo minsan pa sa umagang ito ng isang magandang umaga. Binati mo na ba yung iyong katabi ng good morning? Ayan, English pala. O yung iyong nasa kaliwa, binati mo na ba ng magandang umaga? Ayan, mga kapatid. Tunay tayong pinagpala sa umaga nito, mga kapatid, because we are gathered in this place para po papurihan ang ating dakilang Diyos. Amen. At nakita natin kung paano tumugon ang ating dakilang Diyos at ipinababa ang kanyang presensya. Mga kapatid, minsan kami po as the worship team, mga kapatid, nag-uusap-usap kami. Paano ba ang aming gagawin? Hindi na ba kami kakanta ng mga malungkot na awitin para walang mapuspos ng banal na presensya ng Diyos? Dahil kami po'y kinakabahan. Sa totoo lang, mga kapatid, tuwing mayroon po kami nakikita na napupuspos po, na overwhelm po sila ng Spirit ng ating Panginoon. Ngunit hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Amen. Sapagkat nais ng Diyos sa bawat isa na nakakaramdam ng kanyang banal na presensya. Habang nadarama nila, dyan po sila binabago ng ating dakilang Diyos. Amen. Dyan po sila pinatatatag sa mga pagsubok. At dyan po sila pinagagaling ng ating dakilang Diyos. Katulad, mga kapatid, na nasusulat sa Biblia sa Aklat ng Mga Gawa. Noong nangaral ang mga apostoles patungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, iba-ibang reaksyon na nakuha sa mga tao, mga kapatid. Mayroong mga napatira pa sa kanilang harapan. Mayroong mga lumuhod, mayroong mga nag-iiyakan na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. At ito po'y nagaganap sa ating banal na gawain hanggang sa mga oras na ito. Kaya hindi po natin maaaring pigilan, mga kapatid. Ngunit doon naman sa mga nagugulat sa kanila nakikita, marahil ipikit na lamang natin ang ating mga mata at isentro natin ang ating atensyon sa ating dakilang Diyos. Amen. Ngayon pa man, mga kapatid, makikita ninyo kung gaanong kulang na kulang po tayo, mga kapatid, sa mga workers sa ating church. Amen? Kasi kung tutusin, dapat 1:1 o 3:1 ang nag-a-assist, mga kapatid, kapag mayroon pong nasa slain in the spirit o yung tinatawag na laying prostrate on the ground, dapat meron pong tumutulong
Ngunit ang nangyayari mga kapatid, kami paminsan ang bumababa para lang sila maasistihan dahil po iniingatan po natin na huwag po silang masasaktan mga kapatid habang sila po ay napupuspos ng banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Ito po mga kapatid ay isang bagay na nakakagulat kung makikita mo sa unang pagkakataon. Ngunit alam ko mga kapatid na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaunawaan kung bakit at kung paano ang kanyang pagkilos sa buhay ng kanyang anak. Palakpakan natin siya minsan pa sa umaga na ito. At sa hindi po ipagtatagal mga kapatid, tayo po'y dadako sa ating mga pinagpalang patotoo sa umaga na ito. Ngunit bago po yan, ay nais ko lamang po magbigay ng ilang paalala patungkol po sa ating mga nalalapit na gawain. Ito pong Miyerkules, January 21, ay Memorial Day po ng aking mahal na ama. At kami po ay tutulak doon sa kanya pong puntod sa Paraiso, mga kapatid. At kung nais niyo po makibahagi sa ating pagtitipon na yan, 1 oras lamang po, mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon, Block 44, Lock P, Garden of Wisdom, mga kapatid. Doon na po tayo magkikita-kita, mga kapatid. It is the second Heavenly Homegoing Anniversary of my father, brother, Armel Marva. Ang ating pong imbitasyon ay sa inyo at sa lahat ng mga nakakakilala po sa aking mahal na ama. Magkikita-kita at magsasama-sama po tayo sa lugar na yan sa araw po ng Miyerkules. Alas 5 po ang simula ng programa, kaya mas maganda po na dumating po tayo ng mas maaga. Marahil 4:30 ay nandun na po yung iba sa atin para makatulong po tayo sa pag-aayos. May God bless you as we see you on Thursday. At mga kapatid, doon naman tayo sa medyo masaya. Palakpakan nga natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Tayo po ay naghahanda na para po sa summer outing ng ating church, mga kapatid. At meron na po tayong napupusuan na lugar. Hindi pa naman natin sinasabi na final na sapagkat meron pa po tayong mga i-check na iba pa po ng mga venues. Pero ito pong ating napupusuan na lugar ay na-ocular na po namin, na-ocular visit na po namin last Sunday night, mga kapatid. At na-bisita po ulit namin ito kagabi. Sinilid lang po namin yung kabuuan ng facility at mukhang suitable naman, mga kapatid, sa ating gawain. Meron lang po kaming isa pang titignan dito po sa Monterey Hills. Medyo mas malayo nga lang sa atin, mga kapatid. Pero mukhang maganda sa litrato. Kaya po titignan po natin kung maganda ba talaga sa actual, mga kapatid. Ito, kung napuntahan namin, ito po ay sa Iconville, mga kapatid, sa Marang Road. Kaya po, mga kapatid, madali po mapuntahan para sa atin, malapit lang. Hindi nga po natin kailangan mag-main road, hindi po tayo matatraffic, at maluwag at pinakamahalaga sa lahat, malinis po, mga kapatid. So, yan po yung ating tinitignan. Kung dyan po tayo, mga kapatid, ang contribution po natin ay, magkano po? 400 pesos per head, mga kapatid. At bilang mga kapatid, promotion o mga kapatid, pagtuturo sa ating mga kapatiran na dumalo na matapat sa ating mananagawain, ay meron po tayong sponsored na first 15 attendees so long as sila po ay a-attend hanggang sa April 3, which is our last service bago po tayo magsagawa ng ating outing. Kada dalo po, 30 pesos, ano mabawas sa inyong bayarin, mga kapatid. So, kumbaga, meron kayo dyang voucher o meron kayong promo. At mga kapatid, kung makikita ninyo yan, makikita ninyo kung magkano na lang ang balance ninyo, kada attend ninyo, minus 30 pesos. O, meron na pong mga perfect attendance pa for January so far at marami-rami. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos at ang ating mga kapatid, dahil hindi yan biro-biro na sila po yung maka-perfect attendance. At meron din namang may pa-isa-isang absent o dalawa. Magkakaalaman, mga kapatid, kung sino ang makakasama, sino ang wala ng bayarin. First 15 po ang isa-sponsor ng ating church. Maximum po dito sa venue na to, kung dito po tayo, ay 20 ang pwede pong pumasok. So, from 16 to 20, lahat po yun ay kayo na po ang magbabayad ng inyong entrance fee. Ito po yung budget ng ating church. Kaya pong sagutin first 15 na katao, mga kapatid. So, yung 16 to 20, kanya-kanyang contribution po tayo, mga kapatid. At kailangan, mga kapatid, ay dumalo din naman po kayo. Hindi po tayo magsasama ng outsiders sa ating outing. Kailangan po, kahit isang beses ay naka-attend na po sila sa ating banal na gawain. Malinaw po ba yan, mga kapatid? Meron ba tayo dyang nagkamali?
Wala naman. So mga kapatid, kung may katanungan po kayo after the service, magkakaroon po tayo ng short meeting patungkol po sa ating outing at yung latest updates. Yung isang pong venue na tinitignan natin o plano natin bisitahin sa Monterey Hills, mga kapatid, ang capacity po kasi nun ay 25 po na katao. So yun po yung tinitignan natin, baka kailangan natin ng mas malaking lugar, ay doon po tayo magsasagawa ng ating gawain. Tignan po natin at pinagpe-pray po natin kung anong kalooban ng ating dakilang Diyos. Nihingal pa po ako. Tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid sa mga pinagpalang patotoo. Kalooban ng ating dakilang Diyos na ipagpasalamat natin ang kanyang mga mabuting gawa sa kapulungan ng mga mananampalataya. At ito po yun mga kapatid. Dito po una tayo dapat magpatotoo. Pangalawa, kailangan po ang ating pasasalamat ay hindi lang nakakulong sa apat na sulok ng banal na gawain. Kailangan ito rin po ay binabahagi natin lalo na sa mga hindi mananampalataya para po maunawaan nila kung ano ang kapangyarihan at kayang gawin ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya po sa umaga na ito, magbibigay po tayo ng kaunting panahon sa sino man nais magbigay ng kanilang patotoo sa ating dakilang Diyos. Alam ko meron pa pong hindi pa nakapagpatotoo ng kanilang New Year and Christmas testimony, yung mga ipagpapasalamat nila na milyon-milyon na napamaskuhan nila. Meron ba mga kapatid? Baka hindi niyo pa napasalamatan mga kapatid, this is your chance na magpasalamat po sa ating dakilang Diyos. January pa naman mga kapatid, hindi pa naman February mga kapatid. So, kung sino pa ang gustong mauna magpasalamat sa ating dakilang Diyos, lumapit na po dito sa harapan mga kapatid. At tayo po'y tuloy-tuloy na. Sige po, bigyan po natin ng pagkakataon, Sister Clary Alfonso, na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat, Panginoong Yesus! Muli, pinapasalamatan kita. Yung hinihiling ko sa iyo, binigay mo agad. Yung kakulangan sa pera na aming kailangan sa paglilipat ng bahay. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Marami kang ginawa para sa aming lahat. At binigay mo agad-agad ang aking hinihiling. Opo, hindi po ako talaga doon na nakapag-ambag tungkol doon sa perang kailangan. Pero may ginamit ang ating Panginoong Jesus. Ang pamilya ni Brother Dennis. Panginoong Jesus naman, napakabuti mo sa lahat ng bagay. Maraming salamat po. Ang lahat ng papuri po at pagsambay sa inyo po lamang. Thank you, Lord Jesus. Sana kayo lilipat, Tita Clary. Pray ko po para kan Ma'am Yang pagbalik ko po ay masettled ko pa na po. Doon din po. Ano din? Opo, sa tabing bahay lang po. Bali, magkakaroon na kayo ng parang sarili niyong unit. Opo. Na kayo lang, wala na kayong At pwede pa po ako magtinda. Amen! Praise the Lord. Tabing ano po talaga, tabing karsada na po talaga. So makakapagtinda ka na nung napanalunan mo na milk tea Opo. business. Yung talagang minimiti kung hanap buhay, may bibigay na po ng ating Panginoong Jesus. Alam ko po yun. Huwag kayong mag-alala, sa opening day nandun po kami lahat. Uubusin natin yung paninda ninyo. At mga kapatid, si Sister Clary po kasi ay nanalo ng isa pong premyo dito nung bagong taon pang simula po ng milk tea business ang kanya napanalunan. At ilang linggo na po siyang kinukulit ng mga bata. Kailan ka magtitinda, Sister Clary? O ngayon, makakapagtinda na po siya sa kanilang lilipatan. Praise the Lord, God provides. Amen? The Lord is our provider. Amen? Basta wag lamang po tayo. Kaya wag na tayong magpa-stress. Amen? Wag na tayong mamroblema dahil lagi naman God will
provide. Kailangan mga kapatid na ialay natin sa Kanya yung ating mga daing, ialay natin sa Kanya yung ating mga mithiin, at ang Diyos po ang kikilos at gagawa. Gayon din mga kapatid, sa panahon ng pangangailangan na tayo po ay tumatawag sa ating dakilang Diyos, dapat din sa panahon ng kasaganaan, dapat din po tayo magbalik ng pagpapala sa Kanya. Amen? Para pagdating ng panahon na ikaw ay nasa pagsubok, ay mayroong kang naitanim na seed o binhi sa ating dakilang Diyos, para kapag ikay aani ay mayroong ka ring aanihin. At yan po ang nasa buhay ni Sister Clary, dahil sa hindi po nakakaalam, siya po ay dumanas ng mild stroke around last year. Ano po? August ba yun? August. August po, last year. At kahit po na mild stroke mga kapatid, nagbibigay pa rin po ang ating Tita Clary, Sister Clary, ng ikaputhandog. Amen? Sa mga natatanggap niya na tulong mula sa mga tao na hinipo ng Panginoon na tumulong sa Kanya. Kaya naman, hindi maputol-putol ang pagpapala ng Diyos at pagtugon sa mga panalangin. Amen? Kasi hindi papayag ang Diyos na ikay tapat at siya'y hindi, mga kapatid. Hindi po papayag ang ating dakilang Diyos. Sa Kanya lang ang papuri, pagsamba sa umaga na ito. Mayroon pa po bang nais magpatotoo sa ating dakilang Diyos sa umaga na ito? Kung sino po ang nag-aalinlangan, huwag na kayong mag-alinlangan. At magpasalamat na po kayo sa ating dakilang Diyos. Sige po, mayroon pa po tayong oras marahil para sa isa pang patotoo. Kung sino po ang nais magbigay pasasalamat. O kung wala na po, ay hindi po namin kayo pipilitin, mga kapatid. Ngunit, huwag niyong kimkimin ang kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Kung mayroon, maaari kayo magpatotoo. Mamaya habang tayo nagme-merienda, kung nahihiya po kayong tumayo dito sa harapan, maaari mamaya kapag nakaupo na tayo at nagme-merienda lahat, o nanananghalian mga kapatid ng niluto ni Sister Telma, ay pwede po rin po kayo mag-share ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Lagi niyo pong alalahanin na ang patotoo sa ating gawain, ito po ay training. Dahil kung hindi niyo po kayo magpatotoo dito sa mga kapatiran na ang lahat ay sasabihin sa inyo, Amen, paano pa doon sa may bastos na mangungontra sa inyo kapag kayo ay magpapatotoo na ng kabutihan ng Diyos? Yung tipong binabara-bara ka mga kapatid, kailangan dito pa lang mag-practice na po kayo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, at sa umaga na ito mga kapatid, tumayo po tayong lahat at ihanda po natin ang ating puso sa pakikinig ng banal na salita ng Diyos na ating mauunawaan at isa sa puso sa umaga na ito. Ngunit bago po yan, ay nais ko po muna magturo sa inyo ng isang lumang awitin. Ito po ay, yung iba kinakanta po ito, mga preschool ang kumakanta mga kapatid. Pero this is an old hymn mga kapatid na isinulat. Sabi doon mga kapatid, give me oil. Everybody say, give me oil. Give me oil. Hindi ko kayo naririnig. Give me oil. Give me oil. Oh, sabi lang, wag isigaw. One more time, give me oil. Give me oil. Ayan, mga kapatid. May tono po. Give me oil. Kayo po. Give me oil. One more time. Give me oil in my lamp. Keep me burning. Isa pa po Give me oil in my lamp. Keep me burning. One more time. Give me oil in my lamp. Keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. One more time. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Ang ibig pong sabihin ng Hosanna, God save us. Iligtas mo kami, Panginoon. So kapag sinasabing sing Hosanna, awitin mo ang pagtawag mo sa pagliligtas ng Panginoon. Awitin po natin ng sabay-sabay. Maaari kayong pumalakpak. Kailangan nasa timing mga kapatid. Hallelujah! 1, 2, 3, 4.
Here we go. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp. You sound good. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Give me oil in my lamp, keep me burning. You sound really good. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. The oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na mabuti siya at tunay siyang tapat sa ating lahat sa umaga na ito. Give me oil. Sabihin natin lahat sa ating dakilang Diyos, give me oil. Bigyan mo ako ng langis. Give me oil in my lamp and keep me burning. Keep me burning till the break of day. Iligtas nawa tayo ng ating dakilang Diyos sapagkat ang ating dakilang Diyos ay malapit na dumating. Kaya sa umaga na ito, mga kapatid, binibigay ko na po ang buong pagkakataon sa ating mga ngaral na si Brother Dan Toloan. Ihanda po natin ang ating puso at ang ating pakinig sa banal na salita ng Diyos. Manatili po kayo nakatayo, mga kapatid, habang ating pinapalakpakan ang ating dakilang Diyos. Salamat po, Pastor. Good morning po. Muli po, hinihingi ko po ng inyong pagkayo upang bigkasin po ang ating deklarasyon. Hanggang na po. Ito ang salita ng Diyos. Lahat ng nagsaad dito ay totoo. Magbabago nito ang buhay ko. Handa ako. Bukas ang puso ko. Hindi na ako babalik sa dating ako. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang kalinghada po tungkol sa 10 dalaga na matatagpuan po sa Mateo 25 verse 1 to 13. Basahin po natin ang sabay-sabay. Kung magkagayon ay matutulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ng kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila ay mga mamang, at ang 5 ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mamang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. Datapwat, ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantala, nagtagal ang kasintahang lalaki ay nagaantok sila. Lahat ay nangatulog. Katapwat maghahating gabi na ay sumigaw, narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkaganon, magsibang hanggat ang mga dalagang yaon at pinaigi ang kanilang mga ilawan. At samantalay sila ay nagsiparoon sa pagdili, ay dumating ang kasintahang lalaki. At ang naghahanda ay nagsipasok kasama niya sa piling ng kasalan. At
na inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsidating naman ang mga ibang dalaga na nagsisa sa pagsabi, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Magpuyat na kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw. O Lord, salamat po, God, sa uli po, salamat po sa pagkakataon ni pinagkaloob mo, O God, upang makapagpahayag ng iyong mga salita, O God. Muli po, Panginoon, hinihingi ko po na nawa, O God, ikaw ang siyang mahayag sa oras na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aking dalangin. Amen. Hallelujah. Good morning po. Good morning. Ipinagpapasalamat ko rin po. Sige po, maupo. Pwede na po tayo maupo. Pinagpapasalamat ko rin po na may bisita po tayo na first time tayo po. Hallelujah. Ang inimbitahan ko lang po si Sister Juby. Kasi po, hindi ko na-expect na makakarating ang aking sister. Ito pong sister ko to si Judith Toluan Santos po. Busy po kasi. Pero salamat po sa Diyos at nandito ka. Palaging bibigyan siya ng oras. Amen! Hallelujah! 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 Salamat naman po. At sana, oo nga, willing naman po magbigay ng oras. Ibig pong sabihin, hindi po ito ang una't huli natin. Pagkikita dito. Amen. Opo, okay. Sinundan ko po, ate ko po. Tapos, may sumunod pa pong isa sa amin. Bago po si Juby. May kakambal po yan. May makita namin, batili namin. Nasa, po, Julie po. Julie. Paano paano malalaman na kayo magkaiba sila? Video, and then, kalikuin. Tatalamin na lang namin. Opo. Nasa ano po siya ngayon? Nasa Singapore po. So pag napunta kami sa Singapore, Hallelujah, hallelujah. Ito po ay umpisa na po tayo sa ating pag-aralan po sa umaga po ito. Ang talinghaga po tungkol sa 10 dalaga. Hallelujah. Ang paghahari po ng Diyos ay may tutulad po sa 10 dalaga po na 10 dalaga po na lumabas upang salubungin ang nobyo. Sa buhay po nating Kristiyano po, sana po pagharian po tayo ng Diyos kagaya po ng paghahari ng kaharian ng Diyos dito po sa 10 dalaga. Nawa po maghari po sa atin ang Diyos. Ang paghahari po ng Diyos sa buhay po natin ay kung ang Diyos ang naghahari sa buhay mo at ang kaisipan ng Diyos ay nasa iyo po ang Diyos. Hallelujah. Ngayon, kung ang Diyos ay naghahari sa iyo, dapat po makikita po yun sa pagkilos at pag-iisip po natin. Ang paghahari ng Diyos ay katulad po ng isang mayamang taong maglalakbay po na mayamang tao po itong maglagahanda sa kanyang paglalakbay. So ang ginawa po niya,
tinawag po niya ang kanyang mga tauhan po, mga lingkod. Then, binigyan po niya sila ng ipinahagi po niya sa kanila ang kanyang mga ari-arian po para ito'y pagyamanin. Hallelujah. Tayo rin po, God. Tayo rin po. Binahagian din po ng ating Panginoong Diyos ng mga gawain po sa buhay. Yung trabaho po na ginagawa po natin. Paano po natin ito pagyayamanin? Tutulad po ba tayo sa 10 dalaga na mangmang? Dito po kasi sa 10 dalaga, ang 5 mangmang at ang 5 matatalino po. Lumabas po ang mangmang, ang mga mangmang na dalaga upang salubungin ang kanilang nobyo, pero sila po'y hindi handa. Kaya po sa paano pong paraan naman tayo po hihintayin ang ating Panginoon? Sa paanong paraan kaya hihintayin ang ating Panginoon? Sino po dito? Sister Beth. Sister Beth, matanong ko po nga kayo. Ilang taon na po kayo, Sister Beth? 65 po. So kung 65 po ang ating sister, ibig sabihin matagal na siyang nag-aantay. Hallelujah. Tagal na po. Brother Tyron, ilang taon ka na? 7 years old. Ibig pong sabihin, matagal pa po siyang mag-aantay. Sa ating pag-aantay po dito sa ating buhay, marami pong mga balakid. Di po ba? Maraming mga balakid ko. Minsan po nagsisilbi po silang balakid sa pagpapakabuti. Sad to say, kung minsan mga kapitbahay pa po natin. Isa pa po yan. Opo. Minsan sa amin doon, parang gusto mong manggigil kasi ang iingay. Sabi ko nga po noon, umaabot sila ng alas 2 na nagpapatugtugan, dapat po nga sana hanggang alas 10 lang. Sobra, overtime na po sila. Minsan naman po, marami po. Kagaya po kung minsan mga kasama pa po natin sa buhay, hindi ko naman po nilalahat. Minsan po, di po ba, hindi naman lahat, halimbawa mag-asawa, yung isa Christian, yung isa medyo humaadlang, a-attend ka pa ba doon? Ganun po, marami pong hadlang. Minsan po, sad to say, asawa pa natin. Pero hindi ko po sinasabi na ganun si Sister Telma. Hallelujah, mabait po yan. Opo, mabait po yan. Masipag pa. Kaya po, nakakatuwangan ko rin po yan sa Yes po, napakarami pong pagsubok. Kaya po kung minsan, kaya po kung minsan, ang hirap pong makibagay dahil sa hirap ng takbo po dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. Nakasaad po dito sa Mateo 24, verse 13. Mateo 24, verse 13. Verse 12 to 13. Okay po. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Hallelujah. Opo, ganyan po kung minsan. Kaya po lumalamig po ang pakikitungo po ng iba dahil po sa ang dami pong kinasasangkutan na hirap. At dahil po sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig po talaga ng marami ay lalamig. Yung nai-encounter po natin kung minsan, kagaya po ng ano sabi po ni Pastor kanina, hindi po sa lahat ng panahon ang Kristiyano
lahat ng panahon ang Kristiyano nakapag-iisip. Minsan, nandyan din ko, minsan dumarating din talaga yung panahon na parang nanlalamig ka, parang doubt ka kung bakit. Datapot ang nagtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Opo, dapat po ipagpatuloy po natin ang adhikain natin o mithiin natin na pagiging Kristiyano po dahil po ang kaligtasan po ay nasa huli po. Napakarami pong pagsubok, ngunit kinakailangan natin magpakatatag sa pananampalataya po. Maghanda, kagaya ng 5 dalagang matatalino. Sinalubong nila ang nobyo na nakahanda sa mga mananampalataya po. Ang nobyo po ay ang Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. At ang nobyo po, tayong mga nananampalataya at naglilingkod po sa Kanya. Kaya po, sinabing nobyo at nobya po, tayo po'y iisa. Tayo po'y sumusunod sa kagustuhan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Dito po sa Galatia 3, verse 27 to 29. For as many of you as you have baptized into Christ, have put on Christ. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male or female. For ye are all in Christ Jesus. And if ye be Christ, then are ye be Abraham's seeds and heirs according to the promises. Yes po. Sapagkat ang lahat na nasa inyo ay pinautismahan kay Kristo at ipinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man. Sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Hallelujah. Hallelujah. Ibinihis po pala sa atin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Buhat po nung tayo'y binyagan. Ibig po sabihin, isinuot po sa atin. Paano po ba isinuot? Halimbawa po, nakadamit po tayo ng may logo, halimbawa, Jesus Save or God is Love. Dapat po, umakto po tayo, umayon po tayo ng kagaya ng nakasuot natin, iyon ang ipinopromote natin. Dapat po, yun ang makita sa buhay natin. Hindi yung nakadamit ka ng ganun, nandun ka sa kalsada, tumutungga, with matching yosi. Wow. Hoy! Hoy! Nag-improve pa ba ang pananampalataya mo? Baka naman walang improvement ang pananampalataya mo. Natatawag ka lang Christian. Minsan po kasi, ganyan po kasi, hindi ko nabautismuhan. Yung mga ibang pinautismuhan po, hindi seryoso. Wala po sa isip nila, nabautismuhan lang po, o wala na, tapos na. Hindi po nila naintindihan. Pero tayo po, sana po, dibdibin natin, isapuso po natin ang pagiging bautismo dahil iyon po ay connection o pagkakonekta natin sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, ibinihis o isinuot po tayo. Dapat po umakto po tayo as a Christian. Dapat po lumago po ang ating pananampalataya, kagaya po ng noon po kasi naiinggit ang mga tao. Ang mga tao kasi wala pa tayo noon eh. Ngayon lang tayo. Naiinggit ang mga tao sa mga Hudyo.
naiinggit ang lahat yung mga Gentiles. Bukod, pag hindi ka kasi pag hindi ka kasi Hudyo o taga-Israel, matatawag kang hintil. So, naiinggit ang mga hintil kasi ang Hudyo lang ang mga anak ng Diyos, inililigtas ng Diyos, tinutulungan ng Diyos. Diba kakampi pa kung minsan sa digmaan. Kaya kung minsan yung mga tao noon naiinggit. Pero ngayon, wala na. Pinag-isa na po tayo dahil sa bautismo. Pinag-isa na po, kagaya po, wala ng lalaki o babae. Hallelujah. Wala na ring malaya o alipin. Wala na ring Hudyo o Grego. Tayong lahat ay iisa na po sa pananampalataya. Pinag-isa na po tayo sa pamamagitan po ng bautismo. At hindi lang po yan. Binigyan pa po ng karapatan maging lahi ni Abraham, binhi ni Abraham. Di po ba ang binhi ni Abraham po? Ang bagay, pinoprotektahan po niya. Binhi ni Abraham, pinoprotektahan po ng Diyos. Kagaya po ang sabi ni Yahweh, gaano man ang kanilang kasalanan, sila'y aking patatawarin sapagkat sila'y aking bayan. Hallelujah. Gaano man po ang kanilang kasalanan, patatawarin daw po sila dahil sila'y kanyang bayan. Hallelujah. Ngayon, so, nasali na po tayo. Bayan na rin po tayo ng Diyos. Pero kagaya po ng sinabi ko, ang Kristiyano po may tungkulin. Ang Kristiyano po may gampanin. Baka po iniisip ninyo, unconditional ang kaligtasan na hindi po. Siguro ang unconditional pagmamahal ng Diyos, andyan ang love. Lahat ibinibigay. Pero ang kaligtasan hindi po. May gagampanan po tayo. May gagawin po tayo. Opo. Mag-ingat rin po tayo sa pakikihalubilo po natin sa lahat. Dahil po, minsan po, tayong mga Kristiyano, tayong mga nagpapakabuti, natutok rin po tayo minsan. Mahina po kasi ang laman. Minsan po, dahil sa mahina po, nadadala po tayo. Marami ang natitisod. Dahil po sinabi ng ating Panginoong Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Hallelujah. Yun pong sinabing lahi ni Abraham, buong mundo po yun. Pero kung mabalitaan po ninyo, ilan-ilan lang pong sumusunod. Dito po sa urban. Diba? Laki. Daming tao. Pero kukunti lang po sumusunod. Minsan nakikita po hapon. Kita mo, nandyan sila sa Minsan, ganun po. Kaya, minsan yung sinabing kakaunti lang po ang pinili dahil po sa kakulangan po ng pagsunod nila. Dahil na rin po sa kakulangan ng kanilang pananampalataya po. Dahil po sinabi po dito sa Romans 13:14, but put ye on the Lord Jesus and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Kung bagkus sinakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang kahalayan nun. Yung iano po ninyo ang isabuhay po natin ang buhay po ng ating Panginoong Hesukristo. Magpakabisi po tayo sa kabanalan upang mawalan ng puwang ang pagnanasa po ng laman. Nakahanda na po ba tayo katulad po
5 dalagang matatalino. Parating na! Narito na. Narito na ang nobyo. Hallelujah. Ang tanong po, nakahanda na ba kayo? Yung pagsalubong po sana natin, ay nakahanda tayo. Huwag po sanang aandap-andap ang ating ilawan kagaya ng 5 dalagang mangmang. Sana po, huwag po sanang aandap-andap ang ating ilawan. Ang ating ilawan po kasi, yung ating buhay po, ang ating buhay na naiilawan ng salita ng Panginoon. At ang reserbang langis naman po ay ang pananampalataya. Nagpunta po ang mga 5 dalagang matatalino para salubungin po ang nobyo na bukod po sa may dala silang ilawan, may dala pa po silang langis na reserba. Samantala yung 5 dalaga po, yumaon pa upang bumili ng reserbang langis kasi po sila'y aandap-andap na. Tayo po, tayo po, matatag na po ba tayo? Matapatag na po ba tayo sa paghihintay po sa ating Panginoon Jesucristo? Kailangan, handa po tayo pag makapasok tayo sa biging ng kasalan. Matagal na po tayong nagsasakripisyo. Dapat po siguraduhin na natin ang ating kaligtasan. Amen. Ilang taon na lang, siguro nandyan na. Kailangan sigurado na po tayo. Dahil pag dumating ang nobyo, isasarado na rin po ang pinto. Pag isinarado po ng pinto, dapat po kasama na po tayo mga mananampalataya. Alalahanin po natin, may great tribulation. Pag yun ang dumating po sa buhay natin, mas mahirap po yun. Andyan po yung paghihirap, andyan po yung... Basta, mahirap po yung great tribulation na yun. Huwag na po natin hintayin sa ating buhay. Kaya huwag po tayong tutulad sa mga dalagang mangmang. Pagdating nila buhat sa tindahan, gustong humabol. Wala na pong oras, kinapos na sila. Kaya sinabi ni Jesus sa verse 13, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man. Hallelujah. Opo, magbantay po tayo. Kumbagay magiging alert po tayo sa lahat ng oras. Kasi po, hindi po natin alam kung anong oras o araw man ang pagdating ng ating Panginoon. Sapagkat ang pagdating ng ating Panginoon, mabilis lang, saglit lang po. Kagaya po ng sabi sa Bible, ang pagdating ng anak ng tao ay simbilis ng kidlat na manggagaling sa silangan papuntang kanluran. Ganun po kabilis ang pagdating ng anak ng tao. Brothers, sisters, tandaan po ninyo ito. Maari pong ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay ay yung huling pagbuga mo ng huling hininga mo. At doon sasalubungin ka ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang susunto sa atin, sa bawat isa sa atin. At sana, bukas
tayong sasalubungin na sasabihin, minamahal na anak, lingkod kong, tapat kong lingkod, pumasok ka at makipamuhay sa akin. Amen. Tunay na mabuti ang ating dakilang Diyos. Tumayo po tayong lahat mga kapatid bilang paggalang sa salita ng Diyos na ating napakinggan sa umaga nito. Hallelujah. Pasalamatan natin ang ating kapatid na si Brother Dan. Isang masayang palakpak mga kapatid. Hallelujah. Sa napakagandang mensahe na kanyang dinala sa atin sa umaga na ito. Hindi lamang magandang mensahe kundi napapanahon. Amen. Sapagkat mga kapatid, tunay nga, katulad ng pagpapalit ng panahon sa sanlibutan, tunay ng pagpapalit ng panahon sa daigdig, ganun din ang pagpapalit ng panahon sa espiritual. Amen. Nakikita mo mga kapatid na ang klima mga kapatid ng mundo dumadaan sa taginit, dumadaan sa taglagas, hanggang sa dumadaan sa taglamig. Amen? At kapag taglamig, nakikita natin mga kapatid na yung mga dati na mga magagandang dahon natin nakikita na nariyan, yung dati na mga magaganda ng mga pananim ay nawawala sila. Ganon din mga kapatid sa espiritual, mga tao na dati nakikita natin sa church, sila'y nawawala na mga kapatid. Sapagkat sinabi sa banal na kasulatan mga kapatid, the love of many shall wax cold. Amen? Magiging kasing lamig daw mga kapatid nung wax. Nakakita na ba kayo ng wax mga kapatid? Parang yung kandila mga kapatid na natutunaw hindi dahil sa init kung hindi dahil sa sobrang lamig mga kapatid ang aabutin ng mga tao. Bakit? Sa panahon ngayon mga kapatid napakarami ng iniquity. Amen? Biruin nyo mga kapatid, mayroon tayong presidente na inaakusahan nila na drug addict, mga kapatid. Di natin alam kung totoo, Diyos na lang ang maghuhusga niyan, mga kapatid. Ngunit, di ba nakakabigla mga kapatid na dati ang presidente kailangan abogado, matalino, matapat, matuwid. Ngayon mga kapatid, ang presidente sinasabi, drug addict. At mga kapatid, iba na ang panahon ngayon. Ngayon, yung mga gumagawa ng mali, proud pa sila, mga kapatid. Ipinagmamalaki pa nila ang kanilang mga ginagawang kasalanan. Kaya mga kapatid, yung iba sa kanilang palagay, wala naman ang diferensya kahit magsimba ako o hindi. Kahit maglingkod ako sa Diyos o hindi, ay wala naman ng diferensya. Ngunit lahat po yan, mga kapatid, ay pagsubok sa atin. Sapagkat sabi nga, marami ang tinawag, ngunit kakaunti lamang ang hinirang ng Diyos. At kung sino ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Nabanggit ni Brother Dan kanina mga kapatid yun patungkol sa t-shirt. Sabi niya mga kapatid, baka mamaya nakasulat sa t-shirt mo, God is love, pero pasigaw-sigaw ka dyan. Diba mga kapatid? Kaya po kami, ingat na ingat po kami dito mamigay ng t-shirt na may nakalagay na Urban Church. Kahit kailan hindi pa po namin yan ginawa mga kapatid. Kasi baka mamaya, ibigay mo yan sa tao mga kapatid at yung tao mga kapatid mag-backslide at gano'n na nga ang aabutin habang tumutoma doon sa kalsada nakasuot pa ng Urban Church o baka mamaya habang nangungupit doon sa Alpha Mart nakasuot pa ng t-shirt na Urban Church. O di ba mga kapatid, dinamay pa sa kahihiyan ng ating gawain. So mga kapatid, isa yan sa ating mga iniingatan. The parable na kaya tinatawag ni Brother Dan at Talinhaga mga kapatid kasi meron po mga simbolismo. Amen? Katulad ng kanyang sinabi, yung nobya, yun po ay, o yung dalaga, o sabi ng iba, birhen, kasi mga kapatid sa King James Version, ang sinabi doon, virgin. Amen? So yung mga birhen, mga kapatid, ang nire-representa daw noon, sabi ni Brother Dan, is the church. Amen? Because the church is female. Amen? Yung iglesia, hindi yung iglesia na matutulis ang bubong mga kapatid, kundi yung tunay na iglesia ng Diyos. Amen. Yun po mga kapatid ay babae. At ang ating Panginoong Hesukristo ay lalaki. Sa espiritual mga kapatid. Kaya mga kapatid, pag bumalik na ang ating Panginoong Hesus, ano ang mangyayari? Isang kasalan. Amen? Sa pagitan ng nobyo at ng nobya. Ano pa yung simbolismo doon mga kapatid? Yung langis, mga kapatid. Ano po ba ang pinakakahulugahan nun, mga kapatid? Ang pinakakahulugahan po nun, mga kapatid, ay yung banal na
Espiritu. Amen. The Holy Spirit, yun po ang tinutukoy doon. Do you have enough of the Holy Spirit in you? Na kapag dumating, mga kapatid, ang nobyo, ay meron ka pa. Sapagkat talagang susubukin ang tao. Amen? Talagang ang number one na susubukin sa atin mga kapatid ay yung ating pagpapatuloy. Kaya ba nating magpatuloy sa ating paglilingkod sa magandang sitwasyon at sa mahirap na sitwasyon? Tayo ba'y magpapatuloy sa Kanya? Yung bang banal na espiritu mo ay laging puno o ikay nauubusan na? Kasi kapag ikay dumalo mga kapatid at naramdaman mo ang presensya ng Diyos, para kang battery na nafu-full charge. Amen? At lilipas ang linggo, marahil hindi ka mag-church na 3 linggo, meron ka pang kaunting na titira. Paano kapag dumating ang pagsubok habang mababa ang charge mo, mga kapatid? Baka biglang mag-zero drain patay ang pananampalataya, mga kapatid. Pero kung lagi kang full charge, lagi kang nare-refill ng Holy Spirit, mga kapatid, kahit uga-ugain ka, kahit bunggo-bungguin ka, anong lalabas sa iyo, mga kapatid? Faith. Amen? Holy Spirit, the goodness of God. Kahit uga-igain ka na baso, mga kapatid, hindi asido ang aapaw, kung hindi tubig-tubig ng buhay. Amen. Yung salita ng Diyos, mga kapatid, na atin napakinggan, marahil iniisip ninyo, di naman para sa akin yan. Kasi ako nandito naman ako sa church, dapat doon yan pinreach ni Brother Dan sa mga wala sa church ngayon. Amen? Pero mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay iniimpok yan sa ating puso. Amen? Sapagat hindi mo alam kung kailan mo yan kailangan. Kami po ay matatagal na po naglilingkod sa ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya po kami, hindi po kami nababahala kapag minsan tayo marami, minsan tayo kaunti. Sanay na po kami sa dami po ng church na amin po nasuportahan in the pioneering stage. Talaga pong ang membership ay dadami yan at kakaunti yan at dadami ulit yan, kakaunti yan. Ang dating mainit ay lalamig at ang dating malamig ay iinit. Totoo po, ganun lang mga kapatid. Ang trabaho ng manggagawa ng Diyos, manatili. Amen. Sa panahon na sila'y malamig, ikay nandiyan na nanalangin para sa kanila. Sa panahon na sila'y mainit, ikay nariyan, binibigyan sila ng pagkakataon na maglingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya ipanalangin po ninyo kami mga kapatid, sapagkat yun po yung aming inilalaban, yung aming consistency. Amen. Na makapagpatuloy po ang gawain dito mga kapatid. Normal lang mga kapatid na mayroong nawawala. Kasi mga kapatid, Diyos ang nagliliglig sa banal na gawain. Alam niyo mga kapatid, yung arena, kapag yun ay dinadaan ninyo doon sa, anong tawag doon? Strainer, mga kapatid, ginagawa po talaga ng Diyos yun. Bakit? Kasi meron na pong nahahalo na ipa doon sa bigas. Meron na pong nahahalo na kambing doon sa tupa. At Diyos po ang maghihiwalay niyan dahil ang bulok na prutas nakakahawa po yan, mga kapatid. Kaya Diyos po ang mag-aalis. Napakaganda ng pangako ng ating dakilang Diyos. Sabi po dyan, mga kapatid, kung tayo daw, hallelujah, ay nabautismohan at ibinihis natin ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay, para na rin tayong binhi ni Abraham. Para na rin tayong kaapu-apuhan ni Abraham. Amen! Napakaganda po niyan mga kapatid. Kilala niyo ba si Amang Abraham? Sabi po kay Amang Abraham ng ating Panginoong Yesus, sino nakakaalala ng pangako ng Diyos kay Amang Abraham? Sige nga po. Sino po ang nakakaalala? Anong pangako ng ating dakilang Diyos kay Amang Abraham? Sino po nakakaalala? Kahit isa lang, marami pong pangako. Ano po ang pangako kay Abraham? Sige po. Mga bituin. Amen? Your heirs, your seed shall be as plentiful as the stars in the sky. Sabi niya mga kapatid, ikay magiging ama ng mga bansa. Amen? Nagkatotoo ba yun mga kapatid? O ngayon mga kapatid, what is the biggest religion in the world? Christianity. Sino po ang father of faith ng mga Kristiyano? Si Amang Abraham. Ano po ang second biggest religion in the world? Islam. Sino po ang ama ng pananampalataya ng mga Muslim? Si Amang
Abraham. Isa lang po yun, mga kapatid. Ang ating Abraham at yung kanilang amang Abraham ay iisa lang po yun, mga kapatid. O ano pa, mga kapatid? Yung mga Hudyo, yung sinasabi ni Brother Dan kanina ng mga taga-Israel, hindi naman lahat sila sumusunod sa Diyos, mga kapatid. Sino ang kanilang ama sa pananampalataya? Sino ang kanilang ama ng kanilang lahi? Hindi ba't si amang Abraham din, mga kapatid? So tagkatotoo ang pangako ng Diyos na ang mga seeds ni Abraham kasing dami ng bituin sa langit. At mga kapatid, kapag inaral ninyo, alam ba ninyo na mga pinakamayayaman ng mga tao sa mundo ay mga Hudyo? O yung mga binhi ni Abraham? Sino nakakilala kay Bill Gates, mga kapatid? Si Bill Gates, ang may-ari ng Microsoft, yung ginagamit nyo sa inyong mga computer, siya po ang nag-imbento noon. Isa po siya sa pinakamayaman sa mundo. Ngayon, ilang taon siya po ang richest man in the world. Siya po ay isang Hudyo. Sino po dito gumagamit ng Facebook, mga kapatid? Si Mark Zuckerberg, ang kanya pong mga magulang ay Hudyo. Ibig sabihin, siya ay anak ng mga Hudyo. Siya ay anak ni amang Abraham. Si Jeff Bezos, mga kapatid, i-trace ninyo yung may-ari ng Amazon, ang kanya history. Siya po ay nanggaling sa lahi ng mga Hudyo. Bakit, mga kapatid? Ano ba ang isa sa mga pangako ng Diyos kay amang Abraham? Sige po, sino makapagtuturo sa akin? Nandito sa chapel, ituro ninyo ang pangako ng Diyos kay amang Abraham. Sige po, ituro ninyo. Nandito po sa chapel. Jesus, ano pa, mga kapatid? Wala dyan sa side na yan, mga kapatid. Ano po ang pangako ng Diyos kay amang Abraham? Ituro ninyo sa akin. Nandito lang nga po sa loob ng chapel. Sige po. O, 10 seconds. 10. 9. Ikot-ikot ang mata. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. O, walang nakakita? Ano po nakasulat dyan? Blessed to be a blessing. Pagpapalain ka para maging pagpapala ka sa iba. Yan po ay pangako ng Diyos kay amang Abraham. O kaya nga po kami naging pagpapala sa inyo. Pinagpala po kami para maging pagpapala sa inyo dahil kami po'y nabautismoan kay Kristo at binihis po namin ang ating Panginoong Jesus. So kung nais ninyo, mga kapatid, na kayo'y pagpalain ng higit sa inyong kailangan para kayo'y maging pagpapala sa iba, simple lang, mga kapatid. Be baptized in Christ. Anong pangalan ni Kristo? Jesus. At ibihis mo siya. Kailangan na siya ay ibihis mo. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Maybe in the time right now, ang panalangin ng lahat ng tao, hindi na para sa kanilang sarili. Kapag ikay magulang, hindi na ako nananalangin para sa akin. Ang nananalangin ko na ay yung aking mga anak. Hindi ko na dinadalangin ang aking pangangailangan. Kahit magutom ako, wag lang magutom ang aking apo. Kahit mapagod ako, magkasakit ako, wag lang magkasakit ang aking mahal sa buhay. And that is the greatest blessing that the Lord has promised Abraham, for you to be blessed with good health, with finances, so that you can be a blessing to others. Amen! Hallelujah! Sa umaga na ito, mga kapatid, pagbulay-bulayan natin ang salita na ating nadinig. Hallelujah! Mula ito sa ating dakilang Diyos, ito po'y hindi salita ng tao, mga kapatid. Itaas natin ang ating mga kamay at ibigit natin ang ating mga mata. This is a moment of prayer between you and the Lord. Kayo lamang po ng ating dakilang Diyos ang mag-uusap sa oras na ito. Huwag mong tignanin yung nasa kanan. Huwag mong tignanin excuse me. Huwag mong tignanin yung nasa kaliwa. Ituon mo ang iyong atensyon sa Kanya at pagbulay-bulayin mo ang aral na iyong napakinggan sa umaga na ito. Panginoon, handa na ba ako? Sapat ba ang aking langis para sa iyong nalalapit na pagdating? O ako ba'y kulang? O ako ba'y nangangailangan kaya mo ko dinala sa lugar na ito, sa araw na ito? Upang aking mapakinggan ang iyong paalala sa aking buhay na kailangan ko
ang iyong langis. Kailangan ko ang iyong banal na Espiritu sa aking buhay. Kausapin mo ang Diyos na nagligtas sa iyo. Kausapin mo ang Diyos na nagpala sa iyo. Kausapin mo ang Diyos na nag-ingat sa iyo sa lahat ng gawa ng kaaway. Kausapin mo ang Diyos na tapat sa iyong buhay. At saliksikin mo ang iyong puso. Panginoon, handa na ba ako? Panginoon, sapat ba ang aking pananampalataya hanggang sa ika'y dumating? Panginoon, sapat ba ang aking langis sa paghihintay sa iyo? Sa paghihintay sa katuparan ng mga pangako mo sa aking buhay? Do I have enough faith, Lord, to wait upon you? Sapat ba ang aking pananampalataya sa paghihintay? O sinukuan ko na ba ang mga pangako mo? O matagal ko na ba ang binitawan ang mga pangitain na ibinigay mo sa akin? Matagal ko na ba ang kinalimutan sapagkat natatakot akong mabigo? Panginoon, pag-alapin mo sa araw na ito ang langis na mayroon ako sa aking buhay at punuin mo ang aking sisidlan. Hayaan mo mag-alab at punuin mo, sapagkat kanino naman ako lalapit na kilang Diyos kung hindi sa iyo? Mayroon ba sa daigdig na mapagkukunan nito? Mayroon ba sa tao mapagkukunan ng mga bagay na ikaw lang ang makapagbibigay sa akin? Kanino ako pupunta? Saan ako paroroon? Kung hindi sa iyo at sa iyong banal na presensya lamang. Mula sa iyong puso, kausapin mo siya sa umaga na ito. Sa iyong sariling tinig, hallelujah. Itaas mo ang kanyang banal na pangalan at duwalhatiin siya, hallelujah. Worship the Lord and pray in the Spirit, hallelujah. Ako po'y aawit ng isang banal na awitin. Hindi nyo kailangan umawit, mga kapatid. Mas mahalaga na inyong madama. Mas mahalaga na kayo'y makipag-usap sa Kanya. Huwag mong pakapagudan. Hallelujah. Huwag mong sukuan. Bagkus panghawakan mo ang mga pangako ng Diyos na tapat. Ang mga pangako ng Diyos na mabuti. Hallelujah. Let my heart be the temple of your Spirit. Yes, God. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your Spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I long to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your Spirit once again. Hallelujah, hallelujah. This morning, Lord, let my heart be the temple of your Spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Come on, praise the Lord. Let me be a holy habitation. yes, God, where your Spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long
sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Let my heart be the temple. Let's make this song our prayer. Hallelujah. Habang ating inaawitan ang ating dakilang Diyos, gawin natin panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. The sacrifice, it is a sacrifice, because even if I don't feel like praising Him, I will give Him the praise. Even if I don't feel well enough to praise Him, I will offer a sacrifice of praise. Lord, I long to know your glory. I long to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. Kami naghihintay sa'yo. Kami naghihintay na mayroong apoy. Hallelujah. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I long to offer. At sa magpuri kayo sa dakilang Diyos, huwag kayo nanonood lang. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know. Come on, church, let's sing it together. Hallelujah. I long to offer a sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Come on, let's clap our hands to our Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. He deserves our praise. Hallelujah. At sa umaga na ito, mga kapatid, makakabalik muna kayo sa inyong mga kinaupuan. At tayo po'y patuloy, mga kapatid, sa ating banal na gawain. Bagamat tayo po ay nasa kaduluduluhan na. Napakabilis lumipas ng gawain, mga kapatid. Parang buong linggo nating inabangan, pero ganun-ganun lang, mga kapatid, parang hangin na umihip sa atin. Ngunit nawa, ang ating mga napakinggan at naranasan ay maitanim sa ating puso at magsilbing kalakasan para sa atin sa mga araw na parating hanggang sa muli po tayong magkatipon sa lugar na ito. Sa pagkakataon ito, mga kapatid, tayo po'y magkakaloob sa ating dakilang Diyos. Alam na po ninyo, mga kapatid, bakit tayo nagkakaloob sa Kanya? Sapagkat siya'y nauna na nagbigay sa atin at ang ating pag-aalay sa Kanya ay tanda ng ating pagmamahal at pagdadakila sa Kanya. Ito din ay binhi, mga kapatid, sa panahon ng kasaganahan, sa panahon ng pangangailangan, mayroon tayong aanihin.
mula sa ating dakilang Diyos. Kung kayo po'y handa na sa inyong mga pagkakaloob, ay tumayo po tayong lahat sa ating mga kinaupuan at tayo po'y mananalangin ng ating deklarasyon sa tuwing tayo po ay nagbibigay sa ating dakilang Diyos. Nais ko pong imbitahan ang bawat isa na magkaloob ng mayroong kagalakan sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa masayang nagbibigay. Tumayo po tayong lahat mga kapatid at itaas po natin ang ating mga kamay habang tayo nananalangin ang ating deklarasyon tuwing tayo nagbibigay. Sabay-sabay po nating bigkasin. Handa na ba ang lahat? Say amen? Everybody say amen. Sabay-sabay po mga kapatid, ito ang aking ikapo. Ito ang aking handog. Ito ang magbubukas ng langit upang sa aking mabuhos ang pagpapalang higit pa sa aking pangangailangan. Ito ang aking puso nag-uumapaw sa galak. Ito ang magpapahayag ng aking pasasalamat sa biyayang higit pa sa aking inaasahan. Ito ang aking katapatan, ang aking sakripisyo. Ito ang magpapatunay na Diyos ang sasaway sa anumang mananakmal at gawa ng kaway sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabing Amen. Let us give with joy in our hearts as we give unto the Lord our Maker. Hallelujah. This 2026, we believe there is nothing impossible for the Lord. Yes! Walang imposible. Sa ating Diyos. Hallelujah! Kaya niya. Gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. One more time. Walang imposible. Sa ating Diyos. Hallelujah. Kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam. Higit pa sa'yo, hinihiling. Ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo. Sobra-sobra. Pagkabalay ang kapitahan. Humarap ka sa nasa tabi mo. Sabihin mo sa kanya, walang imposible. Bye, partner! Kaya niya gawin lahat. Sige po, bye, partner! May hirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Encourage one another. Ang imposible sa ating Diyos. Oh, sabihin mo sa kanya, come on! Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasam. Higit pa sa'yo. Sabihin mo, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang. Do you receive it? Hallelujah! One more time. Kaya. Ni Jesus na ikaw Kailangan may damdamin. ay Higit pa sa'yo, inaasam. Higit pa sa'yo, hinihiling. Ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya'y Yes! totoo. Sobra-sobrang pagpapalay ang pagkapingan. kapitahan. Come on, tell her. Halika na,
magtiwala sa Kanya. Halika na, magtiwala sa Kanya. Everybody shout hallelujah! Everybody shout praise the Lord! Thank you, Jesus. Thank you, God. At sa pagtatapos po ng ating banal na gawain sa araw na ito, ay binibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating kapatid na si Brother AJ para pangunahan po tayo sa ating pawakas na banal. Lord, maraming salamat po sa araw na ito dahil nakapagtapos na naman po kami ulit na pagpupuri sa iyo. Lord, sana po sa sunod na linggo, andito na po kami lahat. Sana madami po kami dito. Lord, patawarin niyo po kami kung nagkakasala kami sa iyo. Lord, sana po pagpunta namin dun sa paraiso, lagi niyo po kaming gagabayan. In Jesus' name we pray. Amen. Ipag-pray din po natin mga kapatid, ang parating po na exam ng mga kabataan, dakilang Diyos, dinadalangin po namin mga kapatid na ikaw magbigay ng kalinawan sa isipan ng aming mga mag-aaral, ikaw magbigay sa kanila, mahal na Panginoon, ang mga tamang bagay na kanilang aaralin upang sa araw ng pagsusulit mga kapatid sila, mahal na Panginoon, sila po'y handa na magbigay sulit sa kanilang mga kaalaman. Ilayo mo din sila, mahal na Panginoon, sa lahat ng mga tukso, ng pandaraya, pangungopya, Panginoon, at hayaan mo sila maging ilaw ng katuwiran sa mundong madilim. Pagpalain mo sila ng mga gandang marka, mahal na Panginoon, sapagkat ito'y pangako mo sa mga naglilingkod sa iyo, kung saan iyong sinabi na kami gagawin mong ulot, hindi buntot, na kami laging nasa ibabaw at hindi mapapa sa ilalim. Tinatanggap namin ang katuparan ng mga pagpapalang ito habang kami nagtatapat sa paglilingkod sa iyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus.